Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay, malinis ba ang nagilinis? Malinis ba ang nagilinis? Tayo po yung minamahal natin ang nangyari sa John 8:1-11. Naroon po dala po ng mga eskribo at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangalunya. Ang kinapasabi sa ating Panginoong Yesus, na ayon sa batas ni Moses, babaeng yon ay dapat batuhin. Ano kanyang maasabi? Ito nga po ay isang patibong. Kaya po sabi ng Panginoon sa kanila, nang walang kasalanan sa kanila ang unang bumato sa babae. Kasi sila po isa-isang nag-aalisan, una ang matatanda. Nang silang dalawa lang po naiwan, Panginoong Yesus ng babaeng nahuli sa pangalo niya, ang natira doon, sabi ng Panginoon sa kanya, sa babae, na hindi siya hatol sa kanya. Humayo na siya at huwag nang magkasala. Ngayon po, ang mangyari pong ito mga minamahal, pangyaring ito hindi isang lisensya na tayo magkonsintin sa kasalanan ng iba. Dahil sabi nga po ng ating Panginoon na huwag nang magkasala ang babae. Ay po sa Efeso 5:11 na huwag tayong may kisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. At sa halip ay ibunyag dapat natin ang mga gawain iyon. Maaari upang ito'y matigil at huwag din gayahin ng ibang tao. Ngayon po ito rin pong mangyaring ito sa babaeng nuri sa pangalo niya. Ay para po sa atin isang reminder, hindi lamang ng kasamaan ng pangalo niya, kundi ng kasalanan ng pagkukunwari o hypocrisy, na madaling makita ng mga eskriba at pariseyo ang kasalanan ng iba at humato sa kanila. Ngunit po kailan ba nakikita ang kanilang sarili? Kung sila ay humahato sa iba, laban nilang hatulan din ang kanilang sarili? Ayan po sa John 7, huwag tayong humatol nang tayo ay hindi hatulan. Sapagkat hatulan tayo ng Diyos ay sa ating paghatol sa iba. Atin mo na pong alisin ang trosong nasa ating mata upang makita tayo ng mabuti. At maalis natin ang puwing sa ating kapatid. Kaya may minamahal, dapat tayong magtuwid at maglinis ng ibang tao. Tama po yan. Dapat tayong magtuwid sa kanila at linisin po ang kanilang buhay sa magitan ng pangaral, pagtuturo, pagkasaway. Ngunit po atin mo nang tiyakin na tayo mismo malinis po ang ating sariling mga kamay. Maraming salamat po.